Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Merry Christmas po. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng kasama po natin sa Facebook at YouTube, thank you. Sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. At kami namamasko po sa inyo. Maraming salamat. Nay, Tay, Kapuso, ang ating panauhin ngayong hapong ito ay napaka-espesyal. Siya po ay isa sa pinaka-kinaiinisan ngayon. Bakit malalaman ho natin? But he's also one of the most brilliant actors in Philippine cinema. Nay, Tay, Kapuso, please welcome Dennis Chilio. Tito Boy, kumusta? Merry Christmas. Merry Christmas. Wow, Good to be back. thank you for honoring us here. Wow, thank you. At tinibitahan niyo ulit ako dito. Aba, anytime. Alam ko, narinig ko na ikaw daw ang mentor ni David Licauco sa TikTok. Mentor, nagbibigay ng advice. Pag-uusapan natin Sige, mamaya. sige Yan. po. Maraming salamat, Dennis. How is Christmas? How are you celebrating Christmas? Okay naman po, as usual, magkakasama pa rin pamilya dahil yun naman po talaga ang buong saysay ng Pasko, di ba? Yung magkakasama lahat ng mga mahal mo sa buhay. Calix, Jazz, Dylan, they're together pagka-Pasko. Yes, Tito. Si Jen, kumusta siya pag Pasko? What do you do together? Si Jen, siya talaga yung punong abala. Punong abala siya. Oo, siya yung nag-order ng mga pagkain. Siya yung nag-aayos ng lahat. May nagluluto ba sa inyong dalawa? Siya dati, pero ngayon hindi na dahil naging busy na rin sa pag-aalaga ng mga bata. Pero noon, nung hindi pa kami mag-asawa, madalas niya rin akong paglutuan. Dennis, on behalf of all of us here, Fast Talk, Merry Christmas to you. Merry Christmas din po sa inyo at sa lahat ng mga nandito ngayon sa studio. Maligayang Pasko sa inyong lahat! Pag-usapan natin kung bakit isa ka sa mga kinaiinisan ngayon bilang Colonel Yuta, Saito Yuta, sa Pulang Araw, which is having its finale week ngayong linggong ito. Yes, ngayong linggo na po. Funny experience. I mean, nasabihan ka ba ng nakakatawang linya na inis sa'yo? Marami pong maraming mga nagagalit talaga. Minsan talagang hindi nila maiwasan na magsabi ng mga, minsan minumura na ako, Tito Boy talagang. Pero naiintindihan ko naman yun dahil napakawalang hiyari naman talaga nung karakter na ginagampan ako sa Pulang Araw. Yan, nakikita niyo dyan, lahat ng mga kawalang yan ni Colonel Yuta. And natutuwa rin naman ako dahil sa ganun, nakikita ko na kahit paano effective yung ginagawa kong pag-portray doon sa character na bilang kontrabida. But congratulations at maraming salamat for Pulang Araw. Tutukan po natin yan hanggang Biyernes po, ang pagtatapos ng Pulang Araw. Dennis, every time we talk about you as an actor, we always say the word brilliant. Alam mo yun? Do you know that you're brilliant? Hindi ko po masyadong iniisip, Tito Boy. Ako lang po, basta ginagawa ko yung trabaho ko sa higit na makakaya ko, binibigay ko talaga lahat para siyempre pinahahalagahan natin tong mga trabaho natin. Bibihira lang yung nabibigyan ng mga ganitong klaseng pagkakataon, lalo na maging artista. And feeling ko napakaswerte ko na nandito ko, kaya every time na mabibigyan ako ng chance na magpakita ng talent or kakayahan, talagang ibinibigay ko talaga lahat. Hindi ko iniisip na galing o ano, basta kung ano yung best na kaya kong gawin, yun yung binibigay ko talaga. Habang ginagawa mo ang Pulang Araw, bilang Colonel Yuta na kamuhi-muhi, you were shooting for Green Bones. Yes. Kung saan ang iyong papel naman ay isa ring kriminal, base sa aming pagkakaalam ngayon sa trailer, si Domingo Zamora. Paano yun? Paano mo ginawa yun? Well, tama Tito Boy, napagsabay ko yun habang ginagawa ko yun. Nagkasabay silang dalawa, nag-overlap. Madalas naglalagari ako from set to set, from location to location. Madalas malalayo yung mga location namin. Pero siguro bukod dun sa talento, ang pinaka-talent siguro dun, bukod dun sa pagiging aktor, ay yung
mabilis kang mag-switch off dun sa mga characters na ginagawa mo. At mabilis ka? Opo, nagagawa kayo ng... siguro, mas madali kumpara sa iba. Dahil siguro, Tito Boy, importante na makilala mo yung mga characters na ginagawa mo eh. And pag alam mo na, yung character na na ipoportray mo, pag nandun ka na sa set na yun, madali mo nang i-adjust kung ano yung mga kailangan mong gawin dahil kilala mo na siya. Gaano ka kasama sa Green Bones? Paano ba? Or is that spoiling the story? Hindi naman po. Yung character ko po kasi dito, si Domingo Zamora, noon pa lang, medyo notorious na kriminal na talaga siya. Hanggang mapasok siya, hanggang sa makasuhan siya, nasentensyahan at mapasok dito sa loob ng isang penal colony na to. And yung kasamaan niya sapat para, alam mo yun, para mailagay sa isang confined na lugar at pagbayaran yung mga Kanyang mga ginawa. Pero hindi pa natin pwedeng sabihin kung bakit mo pinatay ang sarili mong kapatid. Yes, hindi po pwede dahil... Pero yun ang kwento. Halimbawa kung sasabihin mo ang linyang, ano ang ginawa mo sa anak ko? Na iba't ibang klase ng galit. Just to teach us non-actors how to do it. How would you do it, Dennis? Anong ginawa mo sa anak ko? Anong ginawa mo sa anak ko? Parang ganun. Hala ka. Oo. Parang ganun lang. Diba? I mean, there are people who can act, and there are people like me who cannot act. But I'm just so proud to be in. I am always proud to be in the company of actors. Totoo yun. Ano pa ang aming aabangan sa Green Bones? Naniniwala ka ba sa Green Bones? Naniniwala po, Tito Boy. Nung una, parang hindi ko pa talaga alam yung konsepto ng Green Bones. Nito ko lang nalaman nung merong Crinimate at may na-discover na Green Bones dun sa niya. Doon ko lang talaga siya nalaman. Nang sinasabi na pag ang isang tao po, pag Crinimate at merong nakitang Green Bones, siya ay naging isang mabuting tao. Tama? Yes. Okay, alright. Pero siguro po maganda rin na malaman natin na yung tungkol sa Green Bones, totoo man o hindi, parang magsisilbi siyang reminder na palagi kang magpapakabuti, palagi mong piliin na maging mabuting tao. Pero Dennis, sa husay mong ito, hindi mo naiisip maging direktor? Matagal ko na siyang pinag-iisipan, Tito Boy. Pero yung pagiging director kasi hindi lang siya basta maisip mo lang, gagawin mo na. Siyempre ako po, madalas ako nag-observe sa taping, sa shooting. Marami na rin po akong mga na-consult ng mga directors, nagpapaturo sa kanila, nagpaparecommend ng mga librong babasahin. And siguro, walang ibang nakakaintindi talaga ng trabaho ng direktor kundi mga artista rin dahil yung nakikita nila palagi. So, hindi ka sarado, bukas ka sa ideya na maging direktor isang araw? Sana po, sana. Okay. Sana. Bukas din kami mag-fast talk. Yeah! Let's do it. Let's do fast talk, Dennis. Saito o Domingo? Domingo. Pula, berde. Berde. Guwapo, magaling. Magaling. Tahimik, matinik. Matinik. Maamo, mabangis. Maamo. Masarap, mabango. Mabango. Magti-tiktok, magninihongo. Magti-tiktok na lang ako. Makapal ang mukha, matigas ang katawan. Matigas ang katawan. Mahabang role, magandang role. Magandang role. Drama king, Jenilyn's king. Jenilyn's king. Huling sinabi ni Jen sa'yo kanina. Good luck, babe. Huling yung pinagtalunan ni Jen. Yung isusuot ko. Baduy kasi akong pumorma. Okay. Sa inyo ni Jen, sino ang mabilis magtampo? Siya. Sinong matagal maligo? Ako. Sino ang unang napapagod? Siya. Sino ang unang nangangalabit? Ako. One word, describe your family. Ideal.
Dennis, is that lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? All the time. Your Christmas wish ngayong taon, ano ito? Christmas wish ko ngayong taon, sana matapos na lahat ng mga gera sa ating mga buhay, sa mga bansa, sa ating mga personal na buhay. Dahil ang gera talagang yan ang pinakamaslakap na pwedeng mangyari sa inyo. Kaya sana lahat ng gera sa mga buhay ninyo ay matapos na ngayon darating na Pasko. Gusto ko yun. Diba? Yung sigalot, yung mga gera na pinagdadaanan nating lahat. Maraming salamat. Dennis, you are in a very public job. You are in a very public industry. I've always wanted to ask you this. Sa gitna ng ingay, you managed to protect a large part of your privacy. Paano mo ginawa yun? And who are you when no one is watching? Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abel. Dennis Trillo on Fast Talk. Dennis, katulad ng alam na nating lahat, napakaingay ng negosyo natin. I mean, everything is public, etc. Pero ikaw, a large part of your private life na protektahan mo. Paano mo ginagawa yun? Paano ba? Siguro, pipiliin mo lang din dito, boy, kung ano yung... Nung umpisa, parang pipiliin mo kung ano yung mga gusto mong labas, syempre. Nung una, nung hindi pa naman ako nagti-TikTok, talagang iniisip ng mga tao, sobrang seryoso kong tao. And siguro naging maganda rin yun na ginagawa ko yun na magpakita ng ibang side para hindi naman sila ma-bore na makita nila na okay, marunong siya umarte, pero ano pang meron dito sa tao na to, di ba? Alam mo rin, Dennis, na sobrang ma-appeal ka sa mga babae. Siguro, konti, baka. Hindi totoo. Alam mo yun. Nalalaman ko lang po sa ibang tao, pero hindi ko ina-assume. But I know you're really very shy. Kasi si RD, our head writer, and I, we're talking... No, this has nothing to do with the appeal. We were talking about it yesterday. Ang pinag-uusapan namin ay, kahit sa, halimbawa, sa pelikula, sa telebisyon, ikay protektado ng mga karakter mo eh. Ngayon, pag pinanonood ka namin sa TikTok, kahit sa TikTok eh, you are a character. Yun ang basa namin. Yung parang, it is a performance. Yung parang hindi pa rin namin nakikita yung, Dennis, sino ka ba talaga? And that leads me to that question. Who are you when no one is watching? Ako po, napaka-ordinaryong tao lang. Simple lang yung mga kaligayahan ko. Makita ko lang na magkakasama kami sa bahay, kompleto yung pamilya, makita ko lang na yung mga ngiti sa mga mukha nila, makita ko lang na naalagaan ko sila ng gusto. Parang sapat na sa akin yun eh. Siguro hindi nila nakikita nila, napapanood nila, napakaangas ko sa pulang araw, mabagsik. Pero pagdating sa bahay, inuutos-utusan lang ako ng asawa ko. So, ganoon lang din. Parang normal na tao lang din. Trabaho lang itong ginagawa ko dito. Nagkataon lang siguro na talagang siniseryoso ko siya, kaya nagiging convincing sa mga manager. May bisyo ka? Bisyo ko po ay video games. Sa tingin ko kasi yan ay yan ay maganda sa mental health. At lalo na kapag pagkatapos ng isang buong araw ng mabibigat na eksena, yun talaga yung pambawi ko para mabalin yung utak ko sa ibang... Nagagamit mo bang bonding activity din yan with your kids? Opo, yan. Mga anak ko mahilig din pareho sa video games. Kaya sila na yung mga kalaro ko ngayon. May mahilig mag-artista? May nararamdaman ka? Pareho po silang mahiyain. Sino? Calix, Jazz? Calix, Jazz, pati si Dylan. Pati si Dylan? Mahiyain. Opo. Let's talk about love. Pasko naman. Yung pagmamahal bilang isang anak, bilang isang ama, bilang isang asawa, paano ka magmahal? Paano magmahal? Siguro, yung kinakalimutan ko yung sarili ko para maibigay ko yung mga lahat ng pangangailangan nila, emosyonal, makapag-provide ng maayos, ganun po.
And this is the best time to talk about love. This is the best time to talk about resolving conflicts. Kasi nasa vibe Pasko. Di ba? Katulad kanina, I started this conversation by saying na buti pa si David Licao kung natuturuan mo mag-TikTok. Baka naman pwede rin kaming maturuan. Pwede? Pwede naman siguro. Oo, sige nga. Ano Gusto ko ba yung... natin gawin? Wala nang holding hands. Kung nakita ko yung video sa Japan, may pa-holding hands pa kayo ni David. Opo. Yes. Ikaw, David, ha? Ano mga gawin natin? Oo. May tugtog ba tayo? Papaturo lang naman ako kay Dennis. Sige, tinuro ko na lang kay David. Oo, yung itinuro mo kay David. Dennis, ikaw na mangumbida muna bago tayo mag-TikTok. Imbitahan na natin ang lahat sa inyong pelikula. Iniimbitahan ko po ang lahat na sana po ay suportahan natin ang lahat ng mga pelikulang Pilipino ngayong darating na Pasko. Special po ito dahil ito ay ang 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival. Talagang napakaganda ng mga pelikulang mapapanood nyo ngayong taon. Siyempre, sana po suportahan natin ang pelikula namin, ang Green Bones, directed by Zig Dulay, starring Ruro Madrid at marami pang iba. Tiyak na magugustuhan. And of course, nyo. Dennis Trillo. And of course, kasama rin ako dun. Okay. Maraming salamat. Suportahan po natin ang pelikulang Pilipino at ang 50th Metro Manila Film Festival. Now, it's TikTok time. Ganito yan, Tito Boy. Dapat nandito kayo yan sa harap. Face-to-face tayo dapat. Okay. So, dapat... Ako talaga... down, side, up, down. Tapos, pag harap ko sa inyo, atas kayo. Tapos, kayo naman. Okay. Ganun. Okay. Music. Dennis, maraming salamat. Palakpakan po natin. The one and the only Dennis Chilio. Maraming salamat. Naitay Kapuso, maraming salamat po. Merry Christmas. Be kind. Make your nanay and tatay proud. Say thank you. Ganda nung sinabi mo kanina. Sana malutas lahat ang mga gera sa ating buhay at sa mundo. Kapayapaan lamang. Goodbye for now. Merry Christmas and God bless. Pero, ang ganda.